Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-ambisyosong programa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na although maganda ang kanyang hangarin, kapuri-puri, kahanga-hanga ang kanyang hangarin sa programa. So ano yung hangarin niya? It is by the end of 2028 magkakaroon na po ng zero hunger sa ating bansa. Okay? Wala na ang Pilipinong magugutom. Yon ang kanyang ambisyon. Kaya sabi ko, maganda. Matayog ang lipad ng saranggola ni Kuya Bonget. So, ang tanong, ano yung possibility na mangyayari ito by the end of the term of the president na wala nang magugutom, zero hunger? And then, papaano niya ito gagawin? Okay, ang isang gagawin ng ating gobyerno para wala nang magugutom by 2028, pag-step down niya by June 30, 2028. Pinagmamalaki ng Pangulo ang food stamp program ng DSWD. Kamakailan, mga 2 days ago, galing siya sa Dinagat Island sa Surigao Norte, namigay ng parang ATM card, digital. May laman yung card na 3,000 pesos. Binigay sa mga selected beneficiaries. 50 beneficiaries. 50 families. Okay. 3,000 pesos ang laman. So, ang programang ito, ang target is 1 million families ang bibigyan ng card, ATM card, na may laman na 3,000 para pambili nila ng pagkain. At nagkakaroon ng pilot testing sa 5 region. Ang pinakauna nung July 18 nagsimula sa NCR. I don't know kung sa Quezon City ba o Tondo, Manila. I'm not sure. Basta July 18 nagsimula. Ito yung pangalawa the other day sa Dinagat Island. So dalawang launching na. 100 families pa lang ang nakatanggap ng card. Monthly may laman na 3,000 pesos. So, testing muna mula July hanggang March of 2024, yun ang pilot testing para makita saan yung kahinaan ng programa para ma-adjust nila bago i-full implementation. Okay. So, 5 regions, NCR, Region 2, Region 5, Caraga Region, at saka BARM. So, after itong pilot testing sa 5 regions, then magiging nationwide na. Ulitin ko, ang tinatarget nila is 1 million families. So, dito na tayo sa tanong. Unahin natin yung saan pala galing ang pundo? Ang pondo galing sa ADB, Asian Development Bank. Parang grant, ilang milyon, $3 million ata. Grant ito, libre. I think other countries, French government, nagbigay din. So, may mga tumutulong. Okay? Then later on, magbibigay na rin siguro ang gobyerno ng pondo. So, unahin muna natin yung yung 3,000 pesos, sapat na ba yun para sa pagkain ng isang pamilya? Kayo. Sabihin na lang natin, average, sa isang pamilya, 2 anak, plus 2 mag-asawa, di 4. Sapat na ba yung 3,000 pesos? Kahit nasa probinsya ka, tingin ko kulang na kulang yun. Hindi magkasya.
So, I don't know bakit nila naisipan yung 3,000 na amount. To me, ang nagplano noon, wala sa realidad eh. Hindi nakaranas ng hirap. Yung 3,000 pesos para sa isang pamilya na 4 hanggang 5 members, parang 2 linggo lang, 2 linggo lang yun para sa pagkain nila. So, how much more yung nasa Metro Manila? Lalo na, lahat ng bilihin nagmamahal ngayon. So, doon pa lang yung 3,000 per month, malaking question mark na yun. Kahit yung mga beneficiaries, may chances magugutom pa rin kasi kulang yung 3,000 pesos. Next, yung 1 million beneficiaries. Yun lang ba ang pobre ng mga Pilipino? Ano sa tingin nyo? Palagay ko hindi. More than 1 million families ang pobre sa bansa. Okay, maalala ko, may latest survey ang SWS, yung second quarter survey nila. Tumataas yung number of Filipinos who rated themselves poor and who have undergone ng involuntary hunger. Talagang walang magawa kundi magutom. So, doon pa lang, yung 3,000 per month, wala na yun, hindi practical o wala sa reality. Yung 1 million families lang tatargetin, wala rin. Then, dito na tayo sa Ako, yung ginagawa natin ngayon, tayong mga subscribers ko, kapartner ko kayo, ginagawa natin sa Talaan-Digten City, yun na, nilalabanan natin ang hunger. Yun ang una, first step. Then, dinagdagan pa natin, after hunger na labanan, poverty naman. Magkaiba yun. Gumugutom. Kung may makain na, yan, nakakain na. But it doesn't mean kung nakakain na is hindi ka na pobre. Ang next step natin sa Talaan-Digten City is makaahon sila sa kapobrehon. Ibig sabihin, yung nakakakain at the same time, may sapat pang resources para makapagpaaral, para kung may magkasakit sa kanila, may mabunot, and then makapag-enjoy din ng konti ng buhay. Yon ang ating target sa Talaan-Digten City. So, sa ngayon, yung 30 families na tinutulungan natin doon, ang hunger na decrease na. Mga mga 30 to 40% na lang ang hunger nila, yung 60% busog na yan. Kasi medyo kulang pa yung tanim. By January next year, target namin, 0 hunger na sila. Kasi marami ng tanim na kamote, marami ng tanim na gulay, yung tanim nilang sayote, nagbebenta na sila, kayang-kaya na nilang pakainin ang kanilang sarili. So, with that experience, yes, pwede magkaroon ng 0 hunger. But on a national scale, buong Pilipinas, ulitin ko, kahanga-hanga, kapuri-puri yung hangarin ng Pangulo. But to me, it's very unrealistic. Kasi ang daming factors na i-consider mo if you plan to eradicate hunger. Number 1, depende sa kung ang asahan lang ng gobyerno, yung DSWD, na yun lang 3,000 naman, that is bound to fail. Meron ding nakalagay sa concept ng program na yung pamilya daw na beneficiary magkakaroon ng training. Training sa TESDA, training sa yung isang ahensya. I-train sila. Training lang yan eh. After training, what's next? Trabaho.
Are they assured of a job? After training, magnegosyo, are they assured of a capital? Kaya malabo yung concept na bigyan mo ng 3,000, pambili ng pagkain, at the same time, i-train sila ng TESDA, wala namang siguradong trabaho. Wala namang siguradong puhunan. Kaya wala pa rin. Okay? Kaya, pwede ito, zero hunger, kaya lang, magsisimula ito on a lower level sa community, kagaya ng ginagawa natin ngayon sa Talaan Digten City, na merong nakapokus ang paglaban, pagsugpo sa hunger. There must be somebody committed long-term hanggang mawala. Kaya, yun po ang nangyari sa atin sa Talaan Digten City. Kasi, ang commitment po natin, nagsimula tayo noong January. So, nakailang buwan na tayo, magti-10 months na tayo. Na tuloy-tuloy ito hanggang mawala ang hunger. At saka, ang pundo natin, wala sa gobyerno, zero. Government funding, ito lang, sweldo sa YouTube at ang mga nagdo-donate. So, pangalan na lang, Ma'am Teresa Tanyag, Colonel and Mrs. Nap Mabalot, yung mga PhilAms from West Covina, California, Ruth Victory London, yung nasa Israel, ayaw magpabanggit, nasa London, marami. Mga faceless na mga Pilipinos na may malasakit, nagtutulungan. Ayun. Yun po ang ingredients ng isang programa to fight hunger. There should be long-term commitment. Kung ang gagalaw lang dito yung nasa gobyerno, lalo na yung DSWD, kahit samahan mo na agriculture, wala. Pwede ito sabayan ng LGU. May LGU na tututok. Kapitan kaya o mayor tututok, pwede. By community. Kagaya ng nangyari sa Talaan Digten City, pwede. Kailang kung buong Pilipinas, yung ambisyon ng Pangulo na there will be zero hunger by the end of this term, nananaginip po kayo, Mr. President. Bumaba kayo sa lupa. Malayo po sa katotohanan. Pwede siguro. Tanggalin nyo na yung intelligence and confidential funding nyo. Hindi nyo naman trabaho ang mag-gather na intelligence. At yung punto ninyo, kung ilang bilyon yan, isama nyo sa programa. Pwede. Bawasan nyo yung foreign travel nyo, Mr. President. Pwede. Kailan kung ang asahan nyo lang yung grant sa ADB, tapos konting pondo sa DSWD, nako, makipagpustahan po ako sa inyo, Mr. President. Although maganda ang hangarin nyo, but yung zero hunger by 2028, suntok sa buwan. Katulad yan sa inyong pangako na 20 pesos per kilo kada bigas, suntok sa buwan din yon. According to Tatay Digong, you are daydreaming. So, good luck po, Mr. President. Sana magkatotoo ang inyong hangarin na there will be zero hunger by the end of your term.